Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napakasarap balikan ng mga lumang larawan, pero pag may alaalang hindi nagustuhan, pwedeng sunugin ito para hindi na mabalikan. At ang mga masasakit na larawan ng nakaraan ang magsisilbing kwento sa kasalukuyan. Ikaw kapuso, minsan mo na bang sinunog ang isang alaala? Para ang sakit na idinulot nito ay hindi mo na mabalikan pa. Hanggang saan mo kakayanin kung lahat-lahat ng ibinibigay mo sa isang tao ay sinusuklian ng sakit at pighati? Papaano lalaban ang isang tao na wala namang ibang ginawa kung hindi ang magmahal ng sapat? Lahat ng bagay ay may limitasyon. Lahat ay nasasagad. May mga ugali ang bawat isa sa atin na hindi natin makikita hanggat hindi pa umaabot sa sukdulan ang nararamdaman. Maaring iba-ibang emosyon na ito depende sa tao. Pwede ding maging manhid kapag natuyo na ang damdamin. Pakinggan natin ang kwento ni Faye, isang babae na punong-puno ng pagmamahal na ibinuhos niya sa isang tao kahit na walang kapalit. Pagmamahal lamang ang kanyang hinihingi, yun lang ay sapat na. Alamin ang pinagdaanan ng isang tao na itinodo ang lahat para maipadama ang pagmamahal at kung paano naubos at nasagad ang kanyang pusong mapagbigay. Halina't makinig sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, matagal ko nang pinag-iisipan na magpadala ng email sa inyo pero ngayon lamang ako nakakuha ng lakas ng loob para balikan ang mga nangyari sa akin. Ilang taon na ang nakakalipas. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faye. Nag-decide ako na hindi sabihin ang tunay na pangalan ko at pati na rin ang mga taong kasama sa aking kwento dahil sa maraming kadahilanan at marahil ay sa kahihiyan na rin. 40 anyos na ako, single parent ako sa 2 kong anak na babae. Maliit pa lamang ang mga anak ko nang mawala ang dati kong asawa. Isa siyang bombero at lagi niyang inuuna ang iba bago ang sarili niya. Sa kasamaang palad, ang pag-uugali niyang yon ang pumatay sa kanya. Namatay siya ng dahil sa sunog. Dahil inuna niyang iligtas ang isang bata, madilim na bahagi po yon ng aking buhay na pilit kong kinakalimutan. Pag hindi ko ito ginawa ay hindi ko maitataguyod ang aking mga anak. Dinaang ko ang aking pagdadalamhati sa pagtatrabaho. Todo kayod ako para maibigay ang mga pangangailangan ng mga bata. Nagtrabaho ako sa isang restaurant sa May Manila. Nagsimula bilang service crew at bunga ng pagsisikap at sa awa na rin ng Diyos ay na-promote ako bilang manager matapos ang ilang taon. Wala naman ako naging problema sa trabaho. Pwera na nga lang sa isang kasamahan ko na si Lester. Security guard siya sa restaurant at noong bago pa lamang siya sa trabaho ay napansin ko na ang malagkit at kung minsan ay nakakapikon na tingin niya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede niya akong ligawan at agad-agad akong tumanggi. Araw-araw niya akong binabati at binibigyan ng pagkain kagaya ng siopaw, mamon at kung anong abot ng kanyang bulsa na pwedeng bilhin sa tapat ng bakery. Hindi naman umabot sa puntong nababastusan ako at kahit papaano ay na-appreciate ko yung mga ginagawa niya. Pero ayoko po talaga sa kanya. Yun nga lang, hindi niya ako tinantanan, Papa Dudut. At dahil sa kakulitan niya at pagiging showy niya sa feelings niya para sa akin ay naging tampulang kami ng tukso. At umabot ito sa puntong naiirita na ako sa lahat ng ginagawa niya dahil nga napapansin na kami ng aming mga katrabaho.
Faye! Ano nangyari sa'yo? Ang aga-aga, haggard ha? Paano hindi ako mahahagard? Naglakad ako papasok dahil sa sobrang traffic. Ayoko namang malate dahil nga opening ang shift ko. Nakaka-bad trip talaga. Kailan ba mawawalan ng traffic sa Pilipinas? Kaya pala ganyan ang itsura mo. Anyway, ito, pampaganda ng araw mo. May nagpapabigay ng tinapay at siopaw asado para sa'yo. Mukhang alam ko na kung kanino galing to. Kanino pa nga ba? Eh di kay Lester, ang security guard ng buhay mo. Pwede ba, Trina? Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo, ha? Kinikilabutan ako. Ew! Kinikilabutan ka ba o kinikilig? Uy! Ano ba, Trina? Tumigil ka na nga dyan. Never akong kikiligin sa kanya, no? Ay, salbay ka ha! Nakakakilig kaya. Busog ka na, nakakatipid ka pa. Siguro nga nakakakilig kapag nakatanggap ka ng ganyan. Pero kapag galing naman kay Lester, hindi. Alam mo yun, naalibadbaran ako sa kahit na anong ginagawa niya para sa akin. Ay, grabe! Kung makapagsalita ka, parang ang dumi naman ang tingin mo sa tao. Hindi gaano, pero parang gano'n na nga. Mukhang okay naman siya, ha? Okay na maging boyfriend mo. Kanina ka pa, ha? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magiging boyfriend ko siya. Teka, baka ikaw trip mo siya. Kulit mo eh. Grabe ka naman dun sa tao. Kung wala lang sana akong jowa eh. Pero kahit wala, sa'yo na lang din. Kasi mas bagay kayo, no? Tingnan mo, mukha kang anghel. Siya naman mukhang, basta may mukha. At isa pa, napaka-sweet niya sa'yo. Tingnan mo na. Itsura nga hindi mo mapaliwanag eh. Hindi ko naman sinabi na bigyan niya ako ng kung ano-ano pero ayaw niya pa rin tumigil. Tsaka ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayaw ko magpaligaw. Wala siya ni isa sa criteria na gusto ko sa isang lalaki. Wala siya nung 3 M's. Ha? 3 M's? Matangkad, maputi, mayaman. Wow naman! Ganda ka, te. Pero tingnan mo ha, may tsura naman siya. Oo, itsurang engkanto. Mapanlait ka rin eh, no? Sinabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Pero hindi ako mababaw ha, praktikal lang. May mga anak ako, Trina. Single parent ako. Nagigets mo ba yon? Oo na. Alam ko naman. Pero alam mo na masipag siya. Kitang-kita naman, di ba? Malay mo naman, yumaman siya bigla dahil sa kasipagan niya. Pwede ba, Trina? Kung nagigets mo ako, wag mo nang ibida sa akin si Lester. Hindi siya ang tipo ko. Tapos, napipiko na ako sa'yo eh. Sasamain ka na sa akin pag di ka tumigil. Ayan, oh! Ang pikon mo kasi kaya ang sarap mo lalong asarin. At speaking of, nandyan na si Lester, ang security guard ng buhay mo. Oh, ayan, papalapit na siya. Sabi ko wag mo nang ulitin yun eh. O teka, saan ka pupunta? Huwag ka muna umalis, samahan mo muna ako. Huwag mo akong iwan mag-isa sa Lester na yan. Kahit ayaw man kitang iwan mag-isa, marami ng customer. Sige na, enjoy your day at kumain ka. Pero sana, huwag mong kainin ang mga sinabi mo, ha? Oh, hi, Lester! Ay, Ma'am Trina. Good morning. Good morning, Lester! Break mo na. Kwentuhan mo na kay ni Ma'am Faye mo, ha? Faye, kumain ka, ha? Bye! Ano ba yan? Bakit kasi ayaw akong tantanan nitong lalaki na to? Ay, Ma'am Faye. O bakit umalis ka sa pwesto mo? Baka kailanganin ka bigla doon. Nandun na po si Benjo. Gusto ko lang din malaman kung nakuha mo na yung Spanish bread at siopaw na pinasuyo kong ibigay sa'yo. Oo, nakuha ko na. Salamat. Buti naman. O ayan, alam mo na natanggap ko na. Pwede ka nang bumalik sa pwesto mo. Ma'am? Ano yun? Aayain ko sana kayong lumabas bukas. Ay, wow! Saan galing yun? May trabaho pa ako bukas eh. Pero kung kaya mong bayaran ng buong araw ko, sige, sasama ako sa'yo. Hindi mo kaya, 'di ba? Kaya sorry, hindi ako pwede. Sayang yung kikitain ko sa isang araw dahil may mga anak ako na kailangan kong buhayin. O siya, magtrabaho na tayo. Babayaran ko po ang araw mo bukas, ma'am. Sigurado ka?
Bakit? Alam mo ba ang sahod ko sa isang araw? Tinanong ko po yung kay Ma'am Trina. Sinabi po niya sa akin yung kanya. Pareho lang naman po kayo, di ba? Magkaiba kami ng sahod. Mas matagal na ako dito kaysa sa kanya. Dadagdagan ko po ng 2,000. Okay ka ba doon? Okay. Sige na. Bumalik ka na sa pwesto mo. Okay, sige. Bukas na lang po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Faye. Hindi mo po pagsisisihan na pumayag kang lumabas tayo bukas. Okay. Balik na ako sa pwesto ko. See you tomorrow po, Madam Beautiful. Madam Beautiful. Yak! Ay naku! Sigurado hindi niya kayang bayaran yung isang araw ko. Pero baka naman may ipon siya at yun ang gagamitin niyang pambayad. Ano ba yan? Pati ba naman yun iisipin ko pa? Makapagtrabaho na nga lang? Papadudo talagang ayaw ko kay Lester dahil sobrang kulit niya at minsan ay feeling gwapo rin siya na talagang nagpapainit ng ulo ko. Kaya lahat ng ibinibigay niya sa aking tinapay, siopaw at kung ano-ano pa ay madalas na ibinibigay ko sa iba kong mga kasamahan. Papadudot hindi sa pagmamayabang pero may itsura ako. Maraming nagsasabi na kahawig ko nga daw si Sanya Lopez na medyo malaman. Matangos ang ilong ko at makinis ang balat. Lahat ng naging boyfriend ko ay gwapo at maganda ang estado sa buhay. Talagang mataas ang kriteria ko sa isang lalaki kaya pangit man sa pandinig ng iba ay gano'n na lamang kababa ang tingin ko kay Lester. Papadudot nung inaya niya ako na lumabas ay nagbiro ako na bayaran niya ang isang araw ko sa trabaho. Alam ko kasi na hindi niya kayang bayaran yon. Kaya walang lakad na magaganap. Pero kinabukasan ay nagulat ako dahil nasa labas siya ng bahay at may daladalang envelope na may lamang pera. Hindi ko naman akalain na seseryosohin niya ang sinabi ko. At dahil na rin sa hiya ay pumayag ako na lumabas kami pero hindi ko kinuha yung pera. Hindi naman po ako ganong tao at nagkataon lang din na naka-leave ako sa trabaho ng araw na yon. Papadudot pumunta kami sa isang bar sa Malate. Kumain kami at uminom ng kaunti. Doon ay nakapag-usap kami ng maayos. Nang mga oras na yon ay nag-share siya ng mga personal na bagay tungkol sa kanya. Nalaman ko na may isa siyang anak sa kanyang unang asawa. Matagal na rin silang hiwalay. Dahil sa pag-share niya ay nag-open na rin ako sa kanya ng mga personal na bagay tungkol sa akin. Naikwento ko rin ang malagim na sinapit ng dati kong asawa. Naintindihan yung lahat ni Lester at kahit matagal ng panahon ang lumipas ay nalungkot pa rin ako pag naaalala ko yon. Pero ng gabing yon ay dinamayan ako ni Lester at nakaramdam ako ng ginhawa, Papadudot. Doon ko siya lalong nakilala. Bukod sa napakakulit niya, palabiro at mabait din naman pala siya, Papadudot. Nagkaroon din kami ng common ground. Yon ay ang pagmamahal sa mga kanya-kanya naming anak. Medyo nakonsensya ako sa mga ginawa ko sa kanyang pagsusungit at panlalait. Tama nga ang sinabi ni Lester. Hindi ako magsisisi sa pagpayag ko na sumama sa kanya. Masasabi ko na nag-enjoy naman ako sa oras naming dalawa. At dahil doon ay pumayag ako noong muli niya akong ayaing lumabas, Papadudot. Unti-unti ay nawala ang pagkainis ko sa kanya at naging maayos na rin ang pakikitungo ko kay Lester. Madalas na rin kaming lumalabas at dahil doon ay mas lalo pa kaming naging close, Papadudot. At kahit close na kami, totoo pa rin ang effort niya sa panliligaw niya sa akin. Palabiro ka talaga, no? Ang sakit na ng tiyan ko kakatawa dahil sa'yo. Gusto lang kita patawanin kasi nakakapawi ng pagod at stress pag nakikita kong happy ka. Nambola ka pa. At kahit hindi ako ngumingiti o tumatawa, maganda pa rin ako, no? Kaya hindi mo na ako kailangan lokohin dyan. Kaya gustong gusto kita eh. Kasi ang lakas din ng tiwala mo sa sarili mo. Ganun naman dapat, di ba?
Ako na nga lang mag-isa sa buhay. Hindi ko pa ba mamahalin ang sarili ko? Kaya nga nandito ako eh. Nakahanap ka na naman ng banat ha? Hindi naman banat yun. Seryoso yun. Alam mo, maganda ka talaga. Mabait, matalino. Yun nga lang, masungit. Hindi ako masungit. Nagsusungit lang naman ako sa mga taong hindi ko gusto. Kaya pala ang sungit mo sa akin. Pero hindi na ngayon, di ba? Dati, oo. Dati? Ibig sabihin, ngayon gusto mo na ako. Oh, teka, nainis ba kita? Bakit natahimik ka? May naaalala kasi ako eh. Anong naalala mo? Naalala ko na iritang-irita ako sa'yo noon. Halata naman. Pero si Q yata to. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Ang tiyaga mo rin sa akin, no? Kahit ilang beses kitang sinungitan at itinaboy, hindi mo ako sinukuan. Ganun naman talaga kapag mahalaga sa'yo yung isang tao, di ba? Hindi ka kaagad nasusuko. Tignan mo, hindi ako sumuko. Ngayon, nakakasama na kitang lumabas. Salamat, Faye ha. Binigyan mo ako ng chance na ligawan ka. Naku, huwag ka magpasalamat. Hindi naman talaga ako pumayag na ligawan mo. Pero hindi naman ako tumanggi. Dahil sa mga paglabas-labas natin, mas nakilala kita. Mabait ka at lagi mo ako napapasaya. Kaya ano? Oo na. Teka. Tama bang rinig ko? Anong ibig mong sabihin sa oo na? Oo na. Sinasagot na kita. We, hindi nga. Ang kulit! Ayaw mo ba? Sige, binabawi ko na. Wag! Hindi lang kasi ako makapaniwala na girlfriend na kita. Pakisampal nga ako. Para ako nananaginip eh. Sure ka? Sampal lang ba gusto mo o suntok? Pwede bang kiss na lang? Aba, ang bilis mo naman. Dahan-dahan lang. Teka, bakit natahimik ka? Okay ka lang? Uy, teka, umiiyak ka ba? Ang saya-saya ko talaga na tayo na, Faye. Kung alam mo lang, araw-araw ko pinagdarasal ang araw na to. Hindi ako makapaniwala. Parang nananaginip lang ako. Totoo bang ipinagdadasal mo na maging tayo? Oo, Faye. Gabi-gabi bago matulog. Promise, hindi kita sasaktan. Ikaw lang ang laging magiging laman ng puso ko. Habang buhay kitang mamahalin. Pati ang mga anak mo, Faye. Mamahalin ko din. Sa tindi ng mga pinagdaanan ko dati, hindi ko alam na magmamahal pa pala ako ulit. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Mahal kita, Lester. Papa Dudut, tama si Trina. Kinain ko lahat ng sinabi ko dati na hindi ako magkakagusto kay Lester. Napatunayan ko na mahirap pala talagang magsalita ng tapos dahil mahirap sabayan ang tadhana pag tayo'y pinaglaruan. Kung kahapon ay umiiyak ang isang tao dahil sa problema at pagsubok, maaring bukas ay luluha na siya dahil sa tuwa. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari at kung sino ang taong babago sa ating mga buhay, Papa Dudut. Pinili namin ni Lester na itago muna ang relasyon naming dalawa dahil ayaw naman namin na mapag-usapan sa trabaho. Ayoko sa mga marites sa opisina at para manatiling professional pa din ang aming turingan. Bukod sa aking mga anak ay masasabi kong si Lester ang dahilan para gumising ako sa umaga na may ngiti sa mga labi ko. Masasabi ko na umaapaw ang aming kaligayahan. Araw-araw kong nararamdaman ang pagmamahal ni Lester at dahil dito hindi namin napansin na ang unang linggo namin bilang magkasintahan ay tumagal na ng buwan. At ang buwan ay naging taon. Ganon yata talaga pag tunay kang nagmamahal. Ang bilis ng panahon. Dumating din ang araw na pinakilala ko si Lester sa aking mga anak. At dahil meron ngang anak si Lester ay mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang mga ito. Naging magkasundo sila at dahil dito ay sinubukan namin ni Lester na buksan ang susunod na kabanata ng aming buhay. Yon ay ang tumira na sa iisang bubong.
Ang makitang masaya si Lester kasama ang aking mga anak ay isa sa mga bagay na hindi ko ipagpapalit. Wala nang paglalagyan ng kaligayahan ng aking puso. Papadudot ng mga unang linggo ay naging masaya ang pagsasama namin ni Lester sa iisang bahay. Nakita ko ang pagiging responsable niya. Nag-resign siya sa pagiging security guard at nirefer ko siya sa kaibigan kong engineer para gawing foreman sa isang construction site kung saan ay mas maganda ang pasahod. Okay naman siya. Pero sabi nga nila hindi mo lubusang makikilala ang isang tao kapag hindi mo pa nakakasama ito sa iisang bubong. Ilang buwan ang lumipas at may nalaman ako sa pag-uugali niya. Unti-unting lumalabas ang pagiging seloso at possessive niya. Nung una ay okay lang ito at parang natutuwa pa nga ako dahil nararamdaman ko na mahal niya ako. Pero habang tumatagal ay nasasakal na ako sa ugali niya. Ayaw niya na nagsusuot ako ng mga masisikip na damit. Ayaw niyang nakikipag-usap ako sa ibang lalaki kahit mga barkada ko pa ito noong college. At pagkasama ang ibang kaibigan ko kahit babae pa ito ay sobra-sobra siya kung magalit. Para bang gusto niya akong ikulong. Para bang ang buhay ko ay dapat ay bahay-trabaho lamang. Pinilit ko itong intindihin, Papa Dudut. Pinilit kong alamin kung saan siya nanggagaling. Minsay hindi ko maintindihan pero dahil mahal naman namin ang isa't isa, alam kong malalampasan namin ang kapirasong pagsubok na ito. Isang Biyernes ng gabi ay nagset ng lakad ang mga kaibigan ko. Sumama ako sa kanila lalo na't despedida ng isa dahil mag-iibang bansa na. Nagpaalam naman ako kay Lester at alam kong hindi niya yon nagustuhan. Pero wala din siyang nagawa dahil may duty pa siya sa trabaho noon. Kasama ko din naman noong gabing yon si Trina, yung dati naming kasamahan sa trabaho. At gaya ng dati ay ibiniling ko ang mga anak ko sa kapitbahay habang wala pa kami ni Lester sa bahay. Kumbaga ay naisasaayos ko naman ang lahat bago ako umalis. Kaya sigurado akong maiintindihan ito ni Lester, Papa Dudut. Sir, dyan lang ako sa tabi ng poste. Ito po yung bayad. Keep the change. Naku ma'am, maraming salamat po. Oh, ikaw babae ka! Kanina pa kita inaantay! Anong oras na ha? Halika dito! Lester! Ano ka ba? Hoy, bakit mo siya hinihila? Nasasaktan ako! Dami mong sinasabi! Bumaba ka na dyan! Ma'am, kilala niyo ba yan? Opo, asawa ko po siya. Di ka ba makaintindi? Bumaba ka na dyan sabi eh! Aray! Wag mo nga akong kalit-karin! Ano ba? Nakakaya sa mga tao! Saan ka galing? Gabing-gabi na! Siguro hindi si Trina ang kasama mo. May kasama kang ibang lalaki, no? Wala! Ano ka ba? Si Trina lang ang kasama ko! Tumigil ka na nga! Nakakaya sa mga kapitbahay natin! Hindi ako naniniwala sa'yo! May iba kang kasamang lalaki! Anong ginawa nyo? Nag-check-in ba kayo kaya ginabi ka ng uwi? Ang dumi ng isip mo! Paulit-ulit ko sasabihin sa'yo, si Trina at si Paula ang kasama ko! Lumabas lang kami dahil paalis na si Paula! Flight na niya sa Lunes papuntang Dubai! Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Hindi mo ako maluloko, Faye! Akin na yung cellphone mo! Ano? Bakit? Akin na sabi! Oh, ito na. Sige, tingnan mo. Si Trina lang talaga yung kasama ko. Tingnan mo pa yung mga chat namin. Pati yung gallery, tingnan mo. Pati sa stories ko, makikita mo ron. Para tumigil ka na sa pambibintang mo. Siguro binura mo ng mga picture at text nyo ng lalaki mo. Kaya hindi ko makita rito. Wow! Ibang klase ka din ah. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo. Papasok na ako sa bahay. Tinatamad ako makipagtalo sa'yo. Alam mo, ang ayaw ko sa lahat, yung tinatalikuran ako. Ito ang bagay sa malanding babae na katulad mo! Ah! Aray ko! Bakit mo ko
Bakit ba? Aray! Kulang ang sampalat sa bunot sa'yo! Bitawan mo Dapat sa'yo! Sinesinelas sa mukha para magtanda! Aray! Ha? Sinungaling! Malandi! Ito, para magtanda ka! Landi mo! Pag mo akong sampalin ang tsinelas mo, nasasaktan ako! Ako ang magsasabi kung kailan ako hihinto! Halika! Halika rito! Saan mo ako dadalhin? Aray! Aray, huwag mo akong atakin, please, ano ba? Dalihan mo! Doon tayo sa sofa! Maawa ka! Huwag mo na ako saktan! Tama na! Sige! Dumapa ka dyan! Faye, akin ka lang! Akin ka lang! Hindi ako papayag na maagaw ka ng iba! Lester, anong ginagawa mo? Manahimik ka! Huwag ka ng maraming tanong! Lester! Mas maganda ka talagang tignan pag nakaubad ka eh. Papadudot, hindi ko maintindihan ang galit ni Lester. Doon niya ako unang sinaktan ng pisikal at takang-taka ako kung bakit gano'n na lamang ang pangbibintang niya sa akin na may kasama daw akong ibang lalaki. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanya na mahal ko siya at hindi ko siya kayang lokohin. Hindi ako ganong babae. Nagulat din ako sa mga inasal niya ng gabing yon na matapos niya akong sampal-sampalin ay bigla akong roromansahin. Napalive pa ako sa trabaho para pag-isipan ang mga nangyari at pahupain na rin ang marka ng sampal sa akin ni Lester. Papadudot, aaminin ko na hindi lang yon ang unang beses na nasaktan ako ni Lester. Nakikita pa ng mga anak ko ang pananakit niya sa akin kaya unti-unting lumalayo ang loob nila sa tito Lester nila. Natatakot sila dito. May mga panahon din, papadudot, na kahit walang dahilan ay sinasaktan niya ako. At pagkatapos niya akong saktan, ang kasunod noon ay ang pakikipagsiping niya sa akin. Ilang beses itong nangyayari at nagpa siya akong paalisin muna siya sa amin para makapag-isip-isip. Sa kasamaang palad ay lagi niya akong binabantaan na magpapakamatay siya kapag hihiwalayan ko siya. At dahil sa pagmamahal, umasa ako na babalik yung nakilala kong Lester, yung taong nangako na hindi ako sasaktan. Papadudot, alam ni Trina ang ginagawa sa akin ni Lester. Lagi niyang sinasabi sa akin na masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. At isipin ko naman daw ang sarili ko at hiwalayan ko na siya, papadudot. Pero kahit ano pa ang payo nila ay hindi ko ito magawang sundin. Kaya naisipan niya na baka ginagayuma ako ni Lester at nagsisi pa nga siya kung bakit niya ako tinukso doon. Hindi niya lubos maisip na magkakagusto ako sa kanya dahil sa itsura pa lamang daw ay hindi na kami bagay. Hindi ko na lamang yon pinansin dahil naniniwala ako na mahal ako ni Lester. Nararamdaman ko pa rin naman yon. At sa katunayan ay gumawa siya ng effort para maging mas maginhawa ang buhay namin. Umiram siya ng pera bilang placement fee dahil balak niyang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit, papadudot, may mga bagay na hindi ko na kinaya. May limit din naman ako bilang isang tao at bilang kapareha. Oh, naiwan ni Lester tong phone niya. Parang sunod-sunod ang nagme-message ah. Sino ba to? Anton? Hindi niya nabanggit na may kaibigan din pala siyang Anton. Imposible naman si Anton to na kaibigan ko. Kasi bakit hindi na lang siya sa akin dumiretso nag-text? Basahin ko nga itong mga text niya. Sumunod ka sa usapan na gagamitin mo lang siya ha? Oras na malaman kong
ipagpapalit mo ko sa losyang na Faye na yan, iiwanan ka talaga namin ng anak mo? Walang iya ka, Lester. Akala ko hiwalay ka na sa asawa. Faye, mahal. Naiwan ko ba dito yung… Lester! Aminin mo nga sa akin! Hiwalay na ba kayo ng dati mong asawa? Ha? Anong pinagsasabi mo? Sagutin mo yung tanong ko! Hiwalay na ba kayo o hindi pa? Hiwalay na kami. Ano na naman bang problema mo? Huling-huli ka na! Sinungaling ka! Anong sinungaling? Hiwalay na kami. Bakit mo ba tinatanong? Sinabi ko na sa'yo, matagal na kaming hiwalay. Kung gagawa ka ng kalokohan, lagyan mo ng password ang cellphone mo! Ayan! Uy! Gaano mo na ako katagal niloloko, ha? Ang kapal na mukha mo! Faye, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Halika dito. Yayakapin muna kita para kumalma ka. Huling-huli ka na! Anong ginawa ko sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito? Binigay ko sa'yo lahat! Minahal kita ng sobra-sobra pero lolokohin mo lang ako! Ginagamit mo lang ako, Lester! Hey! Hayaan mo muna ako magpaliwanag! Mali ang iniisip mo! Nasabi niya lang yun kasi nanghihingi siya ng pera para sa anak namin! Huwag mo nga akong gawing tanga! Kaya pala minsan, para usan lang ang tingin mo sa akin. At kung hingan mo ko ng pera, akala mo may patago ka? Tapos na tayo! Ilalabas ko na lahat ng gamit mo! Kahit kailan, hindi ka na makakaapak dito sa pamamahay ko! Hindi! Hindi ako babayag! Magpapakamatay ako pag nawala ka! Eh di magpakamatay ka! Sa tingin mo makukonsensya pa ako? Ginawa mo na akong ATM! Ginawa mo pa akong kabit! Hindi ako nagbibiro, Faye! Magpapakamatay talaga ako! Gawin mo ako anong gusto mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Sabing lumayas ka na! Papa Dudut, napakasakit na malaman na lahat ng sakripisyo, pag-unawa at pagmamahal ko na ibinigay ko sa kanya ay binaliwala niya lamang dahil niloloko niya lamang ako noong simula pa lamang. Kaya naman nag-decide ako na makipaghiwalay na kay Lester. Ngunit Papa Dudut, tinext ako ng mga kamag-anak niya at sinabi na magpapakamatay nga si Lester. Aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Ayoko mawala siya kaya kung totoo man o hindi ang sinasabi nila, ay pumayag ako na makipagbalikan sa kanya. Muli po ay kinain ko na naman ang mga sinabi ko. Pero marami nang nag-iba sa aming pagsasama. Sobrang laki ng pagbabago ni Lester. Hanggang sa nalaman ko, Papa Dudut, na hindi pala niya talaga hinihiwalayan ang dati niyang asawa at may bagong babae na naman siyang kinakalokohan. Ang pinakamasakit sa lahat ay nabuntis niya ito. Sabi lang ito ni Trina dahil nakita daw niya sa isang post sa social media kung saan ay nakatag si Lester. Talagang nagawa pa nilang i-post yun. At ang hinala ko ay hindi na naman ito napansin ni Lester. Kinumpronta ko siya noon pero itinanggi niya. At parang sanay din ang puso ko na masaktan dahil ang sabi ko sa kanya ay aminin na lamang niya at magbago na siya. Kakalimutan at tatanggapin ko siya ulit ng buong buo. Wala eh. Bulag na bulag ako noon, Papa Dudut. Pero napakalaking sinungaling ni Lester. Hanggang sa huli kahit may nakapagsabi at nakapagpatunay sa akin ng ginagawa niya ay hindi pa rin po siya umamin. Papa Dudut, nagmahal lang naman po ako. Pero hindi ako ganon katanga. Tuluyan ko din naman pong iniwan si Lester. Hindi madali ang mag-move on pero alam na alam niya ng mga taong sumusulat sa iyo at naranasan kung ano ang naranasan nila. Noong mga panahon na yon ay wasak na wasak ako. Hindi lang dahil nalaman ko na simula pa lamang ay niloloko na ako ni Lester, kundi gawain pala niya talaga yon. Kaya kung noon ay walang paglagyan ng tuwang nararamdaman ko dahil minahal niya ako,
Dumating ako sa punto na wala nang puwang sa puso ko ang kaligayahan. Kung paano ako unti-unting pinaibig ni Lester. Kung paano niya ako sinabayan na bumuo ng mga pangarap ay siya din palang susunog sa mga ito. Sinira niya ang pagkatao ko, Papa Dudut. Dumating ang panahon na lahat ng bagay ay napabayaan ko na. Sarili ko, kalusugan ko, trabaho ko, pati na ang mga anak ko. Alam ko na maling-mali yun at hindi ko na dedepensahan. Ang lungkot sa puso ko ay wala ng paglagyan. Para akong salamin na binasag ng pinong-pino at wala ng pagkakataon pang mabuong muli. Awang-awa ako sa sarili ko, Papa Dudut, at dahil sa tindi ng emosyon na naramdaman ko ay hindi ko na napansin ang mga tao sa paligid ko. Puro yung mga nawala lang ang nakikita ko. Kaya hindi ko napansin kung ano pa yung meron ako. Hindi ko napansin ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ma, buksan mo tong pinto! Lumabas ka na dyan, kumain ka naman na! Please, Ma! Hindi ako nagugutom. Ilang araw ka nang hindi kumakain, baka mapano ka na niyan. Ma, buksan mo na to! Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong kulitin. Ma, please, kahit konti lang. Kumain ka. Ayoko ngang kumain. Umalis ka na. Ma. Oh, hindi naman kita pinapapasok dito sa kwarto ko ah. Lumabas ka. Kumain ka naman kahit konti, Ma. Ito, dinala ko na yung pagkain mo. Sumubo ka kahit konti. Ilalapag ko na dito sa mesa. Ay! Ma! Bakit mo naman tinapon yung pagkain mo? Diba sinabi ko na sa'yo na ayaw kong kumain? Bakit pa ang kulit-kulit mo? Labas! Lumabas ka sa kwarto ko! Ma, tama na! Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Nag-aalala na ako. Nag-aalala na kaming mga anak mo sa'yo. Ma! Ako, Ben! Bitawan mo ako! Ma! Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo dahil sa walang kwentang lalaki na yon. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi mo maiintindihan. Walang makakaintindi. Siguro nga hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero Ma, sa mga nangyayari sa iyo ngayon, hindi lang naman ikaw ang nasasaktan. Nasasaktan na rin kaming mga anak mo. Ang sakit makita na yung nanay namin nagkakaganyan. Hindi namin alam kung anong gagawin namin para maging okay ka na, Ma. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Makikinig ako sa'yo. Bakit ganun? Kahit sobra niya akong sinaktan at niloko, umaasa pa rin ako na babalikan niya ako. At matutuloy yung kasal naming dalawa. Umaasa pa rin ako na mabubuo ang pamilya natin. Kahit sinaktan ka na ng paulit-ulit ng lalaking yon, gusto mo pa rin siyang bumalik at pakasalan ka? Ma, bago siya dumating, buo ang pamilya natin. Siya pa nga ang sumira sa atin eh. Ma, tama na naman. Huwag mo na ring asahan na babalik pa siya. Dapat nga magpasalamat ka dahil sa wakas wala na yung dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo ng ilang taon. Ma, may naunang anak na siya. Tapos nakagawa pa ng isa. Baka hindi natin alam meron pang pangatlo o pang-apat. Pero mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya na mawala siya. Saan ka dinala ng pagmamahal na yan? Oo nga, mahal mo siya, pero siya, mahal ka ba niya? Ako, Ma, mahal mo ba ako? Kami, mahal na mahal ka namin ng kapatid ko. Ma, tama na yung kahibangan mo sa lalaki na yon. Anak, mahal na mahal kita. Pero naniniwala pa rin ako na maayos namin to ni Tito Lester mo. Magbabago pa siya. Hanggang kailan ka aasa na magbabago siya? Ilang beses ka dapat masaktan para ma-realize mo na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Gumising ka na, Ma. Maawa ka naman sa sarili mo. Yung taong nangako sa'yo na mamahalin ka habang buhay, wala na siya. Matagal na siyang wala, kaya mag-move on ka na.
Hindi ganun kadaling kalimutan ng isang tao na nagparamdam sa'yo kung paano magmahal ulit. Kung kaya ko lang iwan siya, matagal ko na ginawa pero hindi! Hindi! Hindi ko talaga kaya! Ma, lahat ng nangyayari sa atin may dahilan. Kung may mawala sa atin, dahil yun ang makakabuti para sa atin. At ma, nandito kaming mga anak mo. Ang pagmamahal namin, sa'yo lang namin binibigay. Ibubuhos ko lahat para sa'yo at sa kapatid ko. Ma, kung kailangan kong tumigil sa pag-aaral, gagawin ko. Kung hindi ka pa talaga makakapagtrabaho, ako na muna. Anak! Ma, kung umaasa ka sa kanya, meron ding umaasa sa'yo. Kami yun ng kapatid ko. Pero dahil nandiyan ka sa sitwasyon na yan, iniintindi ko. Nanay kita, ramdam ko ang sakit kahit sabihin mong hindi ko naiintindihan. Walang dapat intindihin dahil kitang-kita ko ang nangyayari sa nanay ko. Tinuruan mo kami kung paano magmahal, kaya siguro ganito ako sa'yo ngayon. Mahal na mahal ka namin, Ma. 3 lang tayo sa buhay bago siya dumating at kinaya natin. Huwag nating hayaan na tayong 3 ang masira. Chloe, hindi ko alam kung paano magsimula. Kailangan natin magsimula kahit paunti-unti ang usad. Simulan mo sa paglabas ng kwarto at sa kumain ng hinanda ko para sa'yo. Anak, salamat. Papadudot bumaliktad ang mundo. Para akong isang teenager na pinagsasabihan ng nanay ko. Nagising ako sa mga salita at asal na ipinakita sa akin ng panganay ko. Hindi ko akalain na manggagaling sa kanya yon. Tama ang lahat ng sinabi niya. Ako mismo ang nagpapahirap sa sarili ko. At dahil doon ay pati ang mga anak ko ay nahihirapan na rin. Tinanggal ko na sa utak ko ang tanong na kung bakit ang dating masayang relasyon ay nauwi sa matinding pasakit. Ang mga anak ko ang nagpakilala sa akin kung anong klaseng tao pala ang kinakasama ko. Akala ko ay lubusan ko nang kilala si Lester pero hindi pala, Papadudot. Sobrang nag-iba na ang ugali niya. Ibang-iba sa ipinapakita niyang ugali sa akin at pinaparamdam niyang pagkalinga noong unang buwan namin. Pinarealize sa akin lahat yon ng mga anak ko. Papadudot, sa tulong nila ay unti-unti kong inayos ang sarili ko. Binalik ko ang dating Faye na masigla, masiyahin at nagsimula na ang healing process ko. Papadudot, dumating ang panahon na kailangan ko nang mamili kung mananatili o magpapatali ba ako sa aking nakaraan o susulong at haharapin ko ang mga susunod na kabanata ng aking buhay. Kaya na-realize ko na hindi ako ang dapat na malungkot sa pagkawala ng isang tao na hindi naman talaga ako minahal at pinahalagahan. Si Lester ang dapat na malungkot dahil nawala ang taong nagmamahal sa kanya ng sobra. Tama ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng pagmamahal ni Lester. Sapat na ang ibinibigay sa akin ng mga anak ko. Nawala ang usok na nagpapalabo sa utak ko. Naging malinaw na sa akin ang lahat, Papadudot. Papadudot, lumipas ang ilang buwan at naging normal na ang takbo ng aming buhay. Nakakapasok na akong muli sa trabaho at sabi ko nga kanina, para akong salamin na durog na durog. Pero pinilit akong mabuo ng aking mga anak at masasabi ko na buong buo na akong muli. Pero gaya rin ng salaming pinilit na muling buuin, may lamat na ako at hindi na brand new. Pero okay lang yon. Alam kong nariyan ang mga anak ko para buuin ako sakaling may mga pirasong mahulog mula sa akin. Sa atin din ang dinanas ko kay Lester. Yung dati kong personality na isang strong-willed woman ay hindi ko pa rin tuluyang naibabalik. Minsay umiiyak ako pero sinisigurado ko na hindi ito malalaman ng mga anak ko. Hindi na nila ako makikita sa ganong sitwasyong muli, Papadudot.
Pero ang pagkakataon nga naman ay laging mapagbiro. Yung akala mong kaya mo na ang lahat, yung akala mong makakabangon ka na, yung akala mong makakapag-move on ka na ay akala lang pala. Puno ng sorpresa ang buhay. Minsay masaya ito gaya ng isang birthday surprise. Pero minsan hindi po ito maganda. Masalimuot at nakakawala ng gana. Aaminin ko na dahil sa mga nangyari ay handa ako sa kung anumang ibato sa akin ng buhay. Hindi man ako kasing lakas kagaya ng dati, alam kong may suporta na ako sa ngayon sa katauhan ng mga anak ko. Handa akong harapin ang lahat basta nasa tabi ko sila, Papa Dudut. Chloe, may kumakatok sa pintuan. Tignan mo nga kung sino yon. Okay, Ma. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mong pumunta dito sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Sino kaya yun? Hindi. Bakit inaaway Bawal ni kang pumasok. Chloe? Anak, sino yung dumating? Si Lester. Si Lester? Oo, Ma. Gusto ka raw niya makausap. Hindi ko pinapasok. Sabi ko, hintayin ka na lang niyang lumabas kung gusto mo siyang makausap. Papasukin mo sa loob ng bahay. Kakausapin ko. Ma! Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, papapasukin mo pa rin siya dito sa bahay? Papasukin mo, Chloe. Pero Ma! Sinabi ng papasukin mo siya eh. Ay, okay. Pero sana, Ma, huwag mong kalimutan yung pinagdaanan mong hirap at pasakit dahil sa lalaki na yan, ha? Huwag ka sanang madaan sa mga sasabihin niya sa'yo. Ay, teka lang, papapasukin ko na. Pumasok ka na daw. Salamat, Chloe. Huwag ka magpasalamat sa akin. Kung ako ang masusunod, hindi kita papapasukin. Chloe, pumasok ka muna sa kwarto mo. Sige, Ma. Faye, Bakit pumunta ka rito? Anong kailangan mo sa akin? pumunta ako dito para humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Sorry? Okay, sige. Hindi kita pinapatawad. Umalis ka na. May kailangan ka pa ba? Faye, sa lahat ng nagawa ko sa'yo, alam ko na hindi sapat yung sorry. Pero sana may natitirang pagpapatawad pa rin dyan sa puso mo. Faye, nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi naman mawawala yung kakayahan na magpatawad. Pero binibigay lang yon sa mga taong karapat dapat bigyan at hindi ka kasama ron, Lester. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo lang ako? Lahat gagawin ko. Wala kang dapat gawin dahil huli na ang lahat para dyan. Ang nakakatawa pa, yung itsura mo ngayon, ganyan-ganyan ang itsura ko nung paulit-ulit mo akong niloloko. Pero hulaan ko, iniwan ka na ng totoong asawa mo? O yung kabet? Nakakalito na eh. Please, Faye. Kailangan ko lang ng kapatawaran mo. Lester, pagod na ako sa lahat. Pagod na akong magpatawad. Pagod na akong... Faye, wala na yung mag-ina ko. Patay na sila. Ano? Teka, ano nangyari? Kailan? Sinong mag-ina ba Yung yung... una kong asawa. At sila lang naman talaga. Sila ang buhay ko. Yung sinabi mong nakita mo na babaeng nabuntis ko. Iniwan ako noon. Pinirahan lang ako. Hindi na nagparamdam ulit. Oh, Faye. Karma ko to. Kaya wala na akong hihingin sa'yo. Hindi pera. Hindi ang pag-ibig mo. Kapatawaran mo lang, Faye. Yun lang ang kailangan ko para matahimik na ako. Lester, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Faye, pumasok ako nung araw na yun sa trabaho. Nakatanggap ako ng tawag na nasusunog ang tinitira naming apartment. Faye, nasunog ang mag-ina ko. Ako lahat ang may kasalanan.
Pero hindi nila deserve yun. Lalo na yung anak ko. Matanda lang ng ilang taon si Chloe sa kanya. Lori! Lori, anak ko. Tahan na, Lester. Walang-wala na ako, Faye. Wala akong trabaho. Wala akong bahay. Wala na ang mag-ina ko. Lester! Papa Dudut, pagkatapos ng tagpo na yon ay medyo natunaw ang puso kong bato. Pero dahil sa mga nangyari kay Lester, lalo na ang pagkawala ng kanyang mag-ina ay wala akong naramdaman kundi matinding awa. Napakasakit naman talaga noong pangyayari na yon kahit kanino. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang matinding pagkadurog ni Lester ay pwede kong tratuhin at tagumpay ko sa lahat ng pasakit na ibinigay niya sa akin. Sa mga araw, buwan at taon na pinagloloko niya lamang ako. Sa kanya na mismo nang galing yon na yun na ang karma niya. Pwedeng isipin ng marami na dapat lang kay Lester ang mga nangyari sa kanya pero hindi deserve ng mag-ina niya ang malagim na trahedyang tumapo sa buhay nila. Papa Dudut, may mga tao sa buhay natin na kailangan nating i-let go. Masasabi kong nagawa ko na ito, Papa Dudut, na let go ko na si Lester. Masasabi kong nakaganti na ako kahit ayoko namang gumanti. Pero parang hindi tama, may malaking butas sa puso ko at ramdam ko ang bigat noon. Inisip ko na ang butas ng puso ko na yon ay mapupunan ni Lester. Oo, Papa Dudut. Tinanggap kong muli si Lester at wala na siyang titirhan kaya pinatira ko muna siya sa bahay pansamantala hanggang sa makahanap siya ng lilipatan. At syempre para mangyari ito ay kinailangan niya ng trabaho. Pinasok ko siya sa kakilala ko bilang security guard muli. Kung ano siya noong nakilala ko noon ay unti-unting bumalik yon. Unti-unting bumalik ang Lester na nakilala ko. Hindi pabor ang mga anak ko sa naging desisyon ko pero dahil malambot din ang puso nila sa akin, sa kanilang ina, alam kong naintindihan din naman nila ako at kailangan nila itong maintindihan. Faye, luto na yung pansit at fried chicken. Pwede na kayong bumaba ng mga bata. Okay, sige, pababa na. Wow! Ikaw na yung may birthday! Ikaw pa nagluto! Happy birthday, Lester! Salamat. Pasensya na kung ito lang handa ko. Sana magustuhan mong luto ko. Ano ka ba? Sigurado magugustuhan ko yan. Nakakatuwa nga kasi nag-abala ka pa talaga. Pasensya na kung hindi ako nakapaghanda Busy kasi ako Marami akong inaasikaso. Naku, wala yun. Pasasalamat ko na din to sa pagpapatira mo sa akin dito. Tawagin na natin ang mga bata para makapag… Shhh! Huwag kang maingay. Ha? Bakit? Dahil birthday mo, may regalo ako sa'yo. Tara dun sa kwarto. Sa kwarto? Faye, matagal kong hinintay ang pagkakataon to. Alam ko magiging akin ka ulit. Alam kong mahal mo pa ako Kaya nga, wala ka pa rin bago hanggang ngayon, di ba? Teka, huwag mo akong hawakan dyan. Nakikiliti ako. Baka bumaba yung mga bata. Halika na. Bilisan mo. Doon tayo sa kwarto mo. O dapat bang sabihin ko na kwarto natin? Hindi na ako makapaghintay. Halika na. Aray Medyo mahigpit ang hawak mo sa kamay ko Pero sige, tara na sa kwarto. Yan ang gusto ko sa'yo. Bilisan mo, akit dun sa kwarto. Ayan. Oh, teka, ano to? Surprise! Faye, bakit nandito ang bag ko? Inimpake ko na kasi mga damit mo at lahat ng gamit mo. Konti lang naman, kaya kasya na sa bag mo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, makakaalis ka na sa pamamahay ko. Teka, Faye, bakit? Anong nagawa ko?
Wala na akong ginagawang masama. Bakit mo ako pinapalayas? Walang hiya ka talaga. Napakasinungaling mo pa rin. Hindi na ako yung tangang Faye na mabibilog mo. Naalala mo naman siguro yung nasunog mong mag-ina, no? Ha? Oo naman. Di ko sila malilimutan. Ano bang… Yung nasunog mong mag-ina, hinahanap ka sa dating restaurant na pinagtrabahuhan natin. Sandali. Paano nangyari yun eh? Tumigil ka na! Anong klaseng tao ka? Ay, teka! Hindi ka tao! Demonyo ka! Biruin mo, pinalabas mong namatay ang mag-ina mo sa sunog? Bakit yun ang naisip mong idahilan sa akin? Para kaawa-awa ang dating mo? Ang galing mo! Sinunog mo sila sa kwento mo dahil alam mong maaalala ko yung nangyari sa asawa ko dati? Faye, magpapaliwanag ako! Tapos na ako dyan! Wala na ako natitirang kahit na ano para sa'yo. Alam ko na ngayon kung sino ka talaga. Yan ang tunay na ikaw. Yung mga pinakita mo noon, yun ang maskara mo para makagawa ng mga kademonyohan sa ibang tao. Ah, ganun ba? Eh di kung alam mo na pala lahat at tingin mo sa akin demonyo, eh di susunugin ko na lang kayo dito ng mga anak mo. Tototohanin ko na ngayon. Susunugin ko kayo para magsama-sama na kayo ng asawa mo. Lester, wag ka nang kung ano-ano pang sinasabi. Naririnig mo ba yon? Mga pulis yun, Lester. Tinawagan na sila ni Chloe kanina pa. Dahil alam kong pwede mo kaming saktan ng mga anak ko. Faye, nasabi ko lang naman yun kasi nabigla ako. Kasalanan talaga ng babaeng yun kung bakit ko sila iniwan eh. Walang kwentang tao kasi yun. Makapal talaga ang mukha ng hayop na yun. Faye! Hahayaan na sana kita makatakas eh, kaya lang pinagbantaan mo pa ang buhay namin ng mga anak ko. Makakasuhan patuloy kita. Kung ako sa'yo, kunin mo na yung bag mo at tumakas ka na. Faye naman! Nakikiusap ako! Faye! Happy birthday, Lester! Papadudot, buti na lang at mabait at accommodating ang mga pulis na nakipagtulungan sa amin ni Chloe. Dumating sila ng gabing yon. Inasahan ko na talagang mananakit si Lester pero hindi ko inasahan na pagbabantaan niya ang buhay namin ng mga anak ko at susunugin ang bahay namin. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Hanggang sa nakarinig ako ng ilang putok ng baril. Hindi siya tumigil nang tawagin siya ng mga pulis at nanlaman daw ito ng akmang dadamputin na nila. Kaya nabaril si Lester at napatay. Mabilis ang mga pangyayari, hindi ko nasaksihan ang mga naganap. Sinabi ko ang lahat ng dapat malaman ng mga pulis at doon ay natapos ang buhay ni Lester. Sarado na ang kaso at sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli akong nakaramdam ng ginhawa dahil pa din kay Lester. Sa totoo lang, Papadudot, kahit humingi siya ng kapatawaran kung nasaan man siya ngayon ay hindi ko maibibigay yon sa kanya. Kung kaya niyang sunugin ang sarili niyang anak sa kwento, baka kaya niyang totohanin yon sa mga hindi niya kaano-ano. Ang pagkamatay niya ay magsisilbing hustisya para sa mga buhay na nasira niya. Sa ngayon ay single pa rin po ako pero masayang masaya sa piling ng mga anak ko. Naging magulo at masalimuot man ang takbo ng buhay ko noon. Tahimik at komportable na ito sa ngayon. Nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi dahil alam kong may isang nabawas na masamang tao sa mundo. Maraming salamat po sa pagbasa ng email ko, Papadudot, at sa ating mga kabarangay. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may napulot po kayong aral sa kwento kong ito. Ang inyong kabarangay forever, Faye. Hindi palagi masaya ang buhay pero kaya natin itong subukan. Sadyang may mga tao lang na gagawin ng lahat para makapanglamang. At kadalasan ay nauuwi ito sa kapahamakan. Pinatibay ka, Faye, ng mga masasakit na pangyayari sa iyong buhay. Tama yan, nasa anak mo paikutin ang iyong mundo at ituro mo ang mga tama na natutunan mo sa buhay. Maaring wala na si Lester ngayon pero sana ay magkaroon ng kaunting pag-asa ang iyong puso na patawarin mo siya. Maaring hindi ngayon pero sa mga susunod na panahon.
Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.